Uy, bumalik ka. Alam ko naman na babalik ka. Kasi, paano ka makakagalaw pa nang hindi mo nalalaman kung ano nangyari? Nandito na ang mga sagot sa mga tanong na buong gabing ikinalat mo sa utak mo. Pero babala lang, hindi lahat ng gusto mong marinig, yung maririnig mo. At hindi lahat ng inaasahan mong mangyari, yung mangyayari. Kaya handa ka na ba? Itutuloy na natin ang kwento ng Laro, Puso at Paalam. Kung hindi nyo pa napanood ang part 1, daan-daan lang, ikukwento ko muna ng maikli. Ako si Cams, barangay health worker sa Marikina. Nakilala ko si JR, star player ng barangay basketball league namin. Mabait, masipag, may pangarap na ma-scout para sa isang minor league team. Para sa alaala ng tatay niyang dating manlalaro rin. Nagmahalan kami sa gilid ng basketball court. Pero unti-unti, napansin kong may mali sa katawan ni JR. Madalas siyang mahilo, humihingal, sumasakit ang dibdib. Ayaw niyang magpa-check up. Natatakot siyang baka may mahanap silang problema bago pa yung pinakamalaking laro niya sa buhay niya. Sa araw ng championship game, habang panonoodin ng isang scout, nanalo ang team nila. Pero bumagsak si JR sa gitna ng court, sa harap ng lahat. Ayan tayo ngayon. Balik na tayo sa gitna ng court. Ako, umiiyak. Ginagawa ang CPR, hinihintay ang tulong. Dumating ang ambulansya makalipas ang ilang minuto. Pero para sa akin, parang ilang oras yon. Kinuha nila si JR. Sumakay ako sa ambulansya kasama niya. Hawak ang kamay niya buong biyahe papunta sa ospital. Sa ospital, dinala agad siya sa emergency room. Naghintay ako sa labas. Kasama ang nanay niya na tinawagan namin agad. Umiiyak. Hindi maalis sa isip ang mga sinabi niya bago siya bumagsak. Kaya ako to, Cams. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor. Nabuhay siya, sabi ng doktor. Pero kailangan namin siyang suriin ng mas maigi. May napansin kaming abnormalidad sa puso niya. Buhay si JR. Pero doon lang talaga nagsimula ang mas mahirap na bahagi ng kwento namin. Matapos ang ilang araw ng pagsusuri, sinabi sa amin ng cardiologist ang diagnosis. Hypertrophic cardiomyopathy. Isang kondisyon kung saan lumalapot at lumalaki ng abnormal ang kalamnan ng puso. Kadalasan raw, minana to. At maraming beses, walang malinaw na sintomas hanggang sa huli na. Kaya nga marami sa mga atletang biglaang namamatay sa court. Sa totoo lang, ito ang dahilan. Delikado po ang kondisyon niya, sabi ng doktor. Lalo na kapag masyadong pinipilit ang katawan sa mabibigat na ehersisyo. Kailangan niya ng tuluyang tumigil sa paglalaro ng basketball, kahit sa amateur o barangay league man lang. Panganib sa buhay niya yon. Umiyak ang nanay ni JR. Ako, hawak ang kamay ni JR sa ospital bed. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang malaman na malapit na siyang mamatay, o ang malaman na kailangan niyang iwan ang tanging pangarap niya. Nang gumising si JR at nabalitaan niya ang diagnosis, tumahimik siya ng matagal. Alam kong mahirap para sa kanya, yung tanggapin na kailangan niyang bitawan ng basketball. Yung parte niya ng buhay na konektado sa alaala ng tatay niya. Cams, sabi niya isang gabi habang nasa ospital pa rin siya. Parang pinibitawan ko rin si tatay kung titigil ako. JR, sabi ko, hawak ang kamay niya. Hindi mo binibitawan si tatay mo kung titigil ka. Ipinagpapatuloy mo pa rin ang alaala niya sa ibang paraan. At mas gusto ko pang makasama ka ng matagal kaysa panuorin kang maglaro ng 1 o 2 beses pa tapos mawala ka na.
Umiyak siya. Humawak ng mahigpit sa kamay ko. Sige, Kams. Titigil na ako. Sa loob ng mga sumunod na buwan, gumaling si JR dahan-dahan. Tumigil na siya sa paglalaro bilang manlalaro pero hindi niya tuluyang iniwan ang basketball. Nagsimula siyang mag-volunteer coach para sa mga batang manlalaro sa amin. Tinuturuan ng mga bata ng mga estratehiya, ng disiplina, ng values na natutunan niya sa laro. Sa ganitong paraan, sabi niya sa akin, hindi ko na kailangang tumakbo sa court para magbigay ng kahulugan sa laro. Pwede ko itong ituro, ipasa sa iba. Grabe, doon ako lalong nahalina sa kanya. Kasi kahit nawala ang pangarap niyang maging manlalaro, hindi niya iniwan ang puso niya para sa laro at para sa mga tao. Sa loob ng 2 taon pagkatapos noon, sumulong ang buhay namin. Nag-propose siya sa akin. Simple lang, sa gilid ng basketball court kung saan kami unang nagkakilala. Sabay bulong niya, dito talaga tayo pwedeng magsimula ng bagong kabanata, no? Umiyak ako. Tumanggo, syempre. Nag-asawa kami makalipas ang 1 taon. Simpleng kasal lang, sa harap ng barangay na nakakakilala sa aming dalawa. Masaya kami, buong buo. Kahit alam namin pareho na may nakabitin pa ring panganib, itinuloy namin ang buhay. Itinuloy namin ang pagmamahalan. Pero mga kaibigan, kailangan kong sabihin sa inyo ngayon yung bahaging pinakamahirap para sa akin. 1 taon pagkatapos ng kasal namin, isang gabi ng normal lang, walang kakaiba. Kumain kami, nanood ng TV, natulog ng maaga dahil may pasok ako kinabukasan. Hindi na gumising si JR. Sa gitna ng pagtulog, tumigil ang puso niya. Walang babala, walang sintomas, walang senyales. Ayon sa doktor, sudden cardiac arrest. Komplikasyon ng kondisyon niyang HCM. Kahit tumigil na siya sa paglalaro, kahit sinusundan namin ng mabuti ang mga gamot at check-up, may mga beses talaga na hindi sapat ang pag-iingat. Nang gumising ako kinaumagahan, hawak ko pa rin ang kamay niya, katulad ng ginagawa ko tuwing gabi. Pero malamig na. Wala na siya. Hindi ko na kayang ikwento sa inyo kung gaano kalaki yung sakit na naramdaman ko nung araw na yon. Kung ilang linggo akong hindi nakakain ng maayos, hindi nakatulog ng maayos. Hanggang sa naisip kong, baka mas mabuti na lang kung ako na rin ang sumunod. Pero, hindi ko ginawa yon. Kasi naalala ko yung sinabi niya noon. Kams, mas gusto ko pang makasama ka ng matagal. At doon ko naisip, kung siya, gustong gusto pa akong makasama ng matagal, kailangan kong ipagpatuloy yung matagal na yon. Kahit wala na siya sa tabi ko. Ngayon, 3 taon na mula noon, nagpapatuloy pa rin ako sa buhay ko. Nagtatrabaho bilang licensed nurse na ngayon, dito rin sa Marikina, sa parehong barangay kung saan kami nagkakilala ni JR. At tuwing may laro sa basketball court na yon, andyan pa rin ako. Hindi na bilang first aid volunteer lamang, kundi bilang tagapagturo. Tulad ng ginawa ni JR bago siya pumanaw. Tinuturuan ko ang mga bata tungkol sa kalusugan ng puso, tungkol sa kahalagahan ng regular na check-up, tungkol sa pagkilala sa mga senyales na hindi dapat baliwalain. Nagtayo rin kami ng maliit na foundation kasama ang nanay ni JR. JR Foundation for Youth Heart Health. Nagbibigay ng libreng cardiac screening para sa mga batang atleta dito sa amin, para walang ibang pamilyang makaranas ng katulad negativity sakit. Hindi ko masasabing gumaling na akong tuluyan mula sa pagkawala niya. May mga gabi pa rin na sumasakit. May mga sandali pa rin hinahanap-hanap ko lang siya. Pero, natutunan ko dahan-dahan
na ang pagluluksa hindi kalaban ng pag-alaala. Pwede kong dalhin yung dalawa magkasama habang buhay. At yon ang pinakamalaking aral na natutunan ko sa buong kwentong ito. Hindi natin makokontrol ang bawat sakit, ang bawat panganib na dala ng buhay. Minsan, kahit gaano pa tayo mag-ingat, kahit gaano pa kalaki ang pagmamahal natin, may mga bagay talaga na wala tayong magagawa. Pero ang makokontrol natin, kung paano natin gugugulin ang oras na binigay sa atin at kung paano natin ipagpapatuloy ang alaala ng mga taong minahal natin. Sa halip na hayaan itong sumira sa atin. Natutunan ko rin, mahalagang makinig tayo sa katawan natin at sa katawan ng mga taong mahal natin. Kung may kakaibang senyales, huwag nating baliwalain. Huwag nating hayaang tayo o ang mga mahal natin mauna munang tapusin ang pangarap bago pag-isipan ng kalusugan. Kasi walang pangarap na sapat na dahilan para isugal ang buhay. Kaya kung meron man akong maipapayo sa inyo, kung may minamahal kayo, sabihin nyo sa kanila araw-araw. Huwag niyong hintayin ang bukas para sabihin ang mahalagang bagay. At kung sakaling mawalan man kayo, kahit gaano kabigat ang sakit, alalahanin niyo, ang pagmamahal na iniwan sa'yo, hindi yun nawawala. Nagbabago lang yung hugis niya mula sa taong kasama mo, papunta sa alaala na patuloy mong dinadala habang buhay. Salamat sa pakikinig sa kwento ko. Alam kong hindi masayang tapos, pero totoong totoo. At para sa akin, mahalagang maikwento para malaman nyo rin kahit may sakit na hindi natin nakikita, kahit may panganib na hindi natin kayang iwasan, ang pag-ibig na naibigay at natanggap natin, yon ang mananatili habang buhay. Ako si Kams at ito ang kwento namin ni JR. Hanggang sa muli.